Isang malakas na palakpak sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Pataas ng konti, Kuya. Praise. Praise Jesus. Yan. Kaninang umaga ay nagkaroon ng isang ah, napakatinding worship. And I pray na ganito din yung ma-encounter natin ngayong gabi sa mensahe po ng ating Panginoon. Of course, ito po ay binababa ng ating senior pastor. October, ito pala ay Pastor's Appreciation Month. No? So, hindi naman kami nag-expect sa October 11. Hindi kami nag-expect. Wala kami nag-expect. So, bahala na kayo kung anong ibibigay nyo, mga ganun lang. Simple. Pero hindi kami nag-expect. Of course, investment. Ito po yung usapan kaninang umaga. Sa secular, kapag sinabing investment, something possession mo na tumataas yung value. Kasi ang usapan natin ngayon is investing in God's ministry. Investing. Ano nga ba yung investment? Paano nga ba tayo mag-i-invest sa ministeryo ng Panginoon habang naghihintay tayo sa muling pagparito ng ating Panginoon? So investment, for example, lalong-lalo na po kapag kayo mga kabataan pa lang, dapat ito'y matutunan nyo. Napakagandang nito, bilang isang kabataan. For example, bumili ka ngayon ng lupa na sabihin mo ng may kamahalan, but after a year, and then year after year, ay tumataas yung value. Tawag doon investment. Pag bumili ka ngayon ng bahay, mahal, pero year after year, tumataas yung value niya. Tawag doon, investment. Hindi siya kagaya ng kapag bumili ka ng sasakyan, ay nagde-depreciate yung kaniyang value. Ibig sabihin, bumababa. Every year, bumababa yung kaniyang value. Ibig sabihin yung halaga niya. Hindi investment ang tawag doon. So, yung mga investment, yun yung mga bagay na tataas yung value. In-invest mo, parang isabit, tinanim mo siya. Parang ganun yung mga ibang mga term. Kaya sa gabing ito, pag-uusapan natin, investing in God's ministry. Paano nga ba tayo mag-invest sa ministeryo ng Panginoon? Usapang financial. Sabi nga po diyan, eternal investment in Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Merong nilagay diyan ang ating senior pastor na sa Bible, si Jesus 365 times na binanggit yung about possession, about money matters. So itinuro niya, binanggit niya yung patungkol po doon po sa money matters or patungkol sa possession. Bakit si Jesus ganito niya talagang in-emphasize? Bakit binigyan niya ng talagang tutok, focus itong pag-aaral patungkol sa kaperahan? Tandaan po natin na lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, sabi nga po, ang pera daw ang nagpapaandar ng mundo. Kapag daw walang pera, hindi aandar ang mundo. At napakahalaga ng pera. Kapag usaping pera, kaya ito ay talagang for 365 times, ibig sabihin, kung everyday, parang tinuturuan tayo ng Panginoon about money matters. May tinuturo siya.
Ano nga ba? Bakit nga ba tinuro ito ng Panginoon? Wala namang masama sa pera. Actually, kailangan natin lahat yan. Sino dito yung hindi kailangan ng pera? Sasabihin niya, ay ano yan, masama yan. Kung ayaw niyo, bigay niyo sa amin. Di ba? Sinasabi ng Bible, walang masama sa pera, but the love of money. Yung minahal mo na, yung pera. That actually, even si Jesus sinasabi niya na hindi ka pwedeng mag-serve sa dalawang master. Kasi ang master na tinuturing ngayon ng iba sa mundo yung pera. Kasi siya yung nasusunod sa kanila. Nasusunod yung pera. Nasusunod yung kaperahan. Kapag marami kang pera, kung saan-saan kanya dinadala. Kapag marami kang pera, nag-iiba yung ugali mo, nag-iiba ka kasi yung pera yung nasusunod, siya yung nagiging master natin. Kaya sabi po ni Jesus, bakit niya ito itinuro? Bakit niya ito for 365 times? Bakit niya ito binigyang diin? Bakit niya ito itinuro? Sabi niya, to avoid selfishness. Para hindi tayo, parang araw-araw, sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag tayong maging makasarili. That our possession, sabi niya dyan, yung meron tayo, lahat yan, dapat ibinabalik sa Panginoon at nagagamit para sa Panginoon. Para sa kaharian ng ating Panginoon. To avoid greediness, yung katakawan, yung kasakiman. Itinuturo ito ng Bible. So, yan po yung sinasabi in Luke chapter 12, verse 15. Tignan po natin, Luke chapter 12. Kung meron po kayong Bible, buksan po natin Luke chapter 12. Sabi diyan, then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in abundance of his possession. So ayan yung tinuturo ni Jesus sa kanyang mga disciple. Kasi nandiyan na naman yung mga Saduseo. Kaya sabi niya, watch out. So magbantay kayo. Bantayan niyo yung sarili niyo. Kasi sabi niya, hindi tayo yung, sabi niya, a man's life does not consist. Hindi yan yung buhay. Sabi niya, in the abundance of his possession. Hindi yung possession mo, hindi yung yaman mo. Sabi ni Jesus, parang yun ang sinasabi mong buhay. Kasi ang iba kapag parang wala ng pera, wala ng buhay. Malungkot na. Laging nakapost sa FB. Parang kapag tumatayo ako ngayon, parang medyo nagdidilim ang paningin ko. Parang kulang na ako sa pera. Mga ganong mga hugot sa FB. Mga ganong hugot na parang ala ko yata kayang kaingin eh. Wala yata ako sa mood kasi parang wala akong pera. Tinuturo ni Jesus na hindi yan ang buod ng buhay. Yan ang sinasabi po ni Jesus sa atin. Kaya kung bakit tinuturo niya, napakahalaga, napaka-importante ng katuruan patungkol po sa money matters. So hindi lang naman po kaperahan ng pag-uusapan ng pwede nating i-invest para po sa ministeryo ng ating Panginoon to avoid covetousness, to avoid idolatry. Yan po yung sinasabi in Matthew chapter 6. Huwag natin gawing Diyos yung pera. Huwag natin gawing pamalit ang pera sa atin pong Panginoon. Dapat laging nauuna ang Panginoon. Do ang mundo ngayon, kapag wala kang pera, di ka makain sa labas. Yan naman pwedeng faith. Kung sa langit ay pananampalataya yung currency natin. Kasi nga, tinatawag po natin dyan, currency. Yung sa iba't ibang bansa, mayroong tinatawag na currency. Ibig sabihin ay yung pamalit sa makukuha mo. Hindi ka pwedeng mag-travel kung wala kang currency, kung wala kang pera. Hindi ka pwedeng pangpuntang ibang bansa. Parang mga ganun siya. Pero sa atin, in spiritual realm, faith ang ating pong currency. Pero hindi naman pwede dahil nandito tayo sa mundo, hindi pwede. Naman pwedeng mangkamakdo, tapos po itong kukunan ang bayad mo. Nothing is impossible with God. Damuari katang teller. Diba po, itong takesem. Lord, balo ko po para ka na ako yung mana na ini.
Alam ko po para sa akin to in the name of Jesus. Tapos may takit ang cashier, binyeme. Tapos, putang kunang dalit ang bayad, binyene. Kasi balo ko binyene ng Jesus ka ako yan. Eh pwede pabitbit na kang guard. Hindi pwedeng mga ganon. So, ibig sabihin, currency, pampalit dun sa makukuha mo. So, yun po yung ibig sabihin yan. So, ngayon, how do we invest in God's ministry? Kung merong investment sa secular, ngayon naman, paano ngayon yung investment natin dun po sa ministeryo ng ating Panginoon? Ready na po ba kayo? Palakpak nga po. Kung malakpak yung mga ready na. Paano nga ba tayo makakapag-invest sa ministeryo ng ating Panginoon? Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. We recognize your presence in this place, Lord. That without you and without, Lord, your guidance, Panginoon, without your power, Panginoon, wala po kaming magagawa. But Lord, tonight, Panginoon, ay inihingi po namin ang gabay ng Banal Santong Espiritu nang sa gayon ay maihanda ang aming mga kaluluwa, ang aming mga puso sa mensahe na iyong ibibigay sa amin. Tulungan mo yung abang lingkod minsan pa na magbabahagi ng iyong banal na salita. Lord, use me as a vessel, as an instrument of your holy word. In Jesus' name. Amen. How do we invest in God's ministry? Meron po tayong mga kwento sa Bible na pwede po nating kapulutan at pwedeng magtayo dito po sa pinag-uusapan natin. First, in Mark chapter 14 verse 3 to 9, alam natin tong kwento na to, yung anonymous woman. Yung hindi siya pinakilala, hindi binanggit yung pangalan niya, na sa ibang gospel, meron ding ganyang kwento. In book of Matthew, in book of Luke, merong ganyang kwento. Pero ibang babae yung binabanggit doon. Yun po si Mary, na kapatid nitong sina Lazaro, na parang pasasalamat niya yon dahil dun sa ginawa ng Panginoon sa kanilang buong magkakapatid. At sinasabi doon na itong si Mary na to, na talagang napakalaki ng pasasalamat niya sa Panginoon. Pero itong pong in Mark chapter 14, anonymous yung pagkakasabi. Hindi binanggit yung pangalan ng babae. Hindi anonymous yung pangalan niya. Anonymous woman. Parang ganun siya. Unang-una natin po pag-uusapan, we must create an eternal legacy. Paano tayo mag-i-invest sa ministeryo ng Panginoon? Kailangan we need to aim yung pakikuhanin natin na makapag-create tayo, makagawa tayo ng pangwalang hanggang legacy. Ano yung legacy? Ito yung maiiwan mo. Ito yung sinabi dyan sa kwento na sabi, dahil sa ginawa nito, sabi niya, habang panahon ay mababanggit yung ginawa niya. Talagang nakapag-create ng legacy itong babaeng to. Hindi biro-biro yung ginawa niya dahil kagaya ngayon ay pinag-aaralan natin siya. 2,000 years more ang nakaraan pero pinag-aaralan natin siya. Heto siya, yung creating a legacy, eternal legacy. Na kapag nawala na tayo sa mundo, ano yung maiiwan mo? Na kapag wala ka na sa mundo, yung pag-uusapan ka pa rin. Yung magandang usapan, hindi yung kapag ay laladay, tanay pisabihin yan, no? Di ba yung kapag sinabing pangalan mo tapos, binanggit siya pa, nakasira yung mood. Yung mga ganon. Hindi yun yung legacy na dapat nating maiwan. Dapat yung kapag binanggit yung pangalan mo, ay yung nasasarapan sila sa pag-uusap sa pangalan mo sa mga ginawa natin. Amen. Yun po yung ginawa ng babaeng ito. Pwede po natin basahin in Mark chapter 14, yung kwento nito, verses 3 up to 9. Nung nandun po si Jesus, tingnan natin in Mark chapter 14. Sino pong may dalang Bible? Ayan, di ba? Paano tayo mag-i-invest sa ministry ng Lord kung Bible lang yan makapag-invest? Di ba? So, lahat ng may Bible magsabi ng amen. Lahat ng wala, ating kong kasiping. Mark chapter 14 verses 3
up to 9. Ito po yung kwento ng babae. Sabi niya, now the pass of verse 3. While he was in Bethany, sabi niya, reclining at the table in the home of a man known Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of every expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Kapag tinitignan natin kung anong klase yung pabango na binasag ng babae, na dala-dala niya, and then binuhos niya sa ulo ng Panginoon, mamahalin to. Kapag sinabing pure nard, kasi merong mga pabango sa kanilang panahon na hindi puro. Parang sa time natin ngayon, di ba, merong mga pabangong kapag galing abroad, talagang jampipian mo niyang 3 times. Ingmalan mo, amoy mo pa rin siya. Parang mga ganun yung pabango, yung talagang mamahaling pabango. Hindi kagaya nung kapag pisit mengen, kapag linwal ka mo, wala nang amoy. Pero itong pabango nito, a perfume, expensive, mamahalin, pero nakaya niyang ihandog sa Panginoon. So how do we invest in God's ministry? Sabi yan, we need to create eternal legacy. Yung pag-uusapan, yung pangalan mo, na merong nakalakip, merong nakadikit na magandang ginawa para sa Panginoon. Yung maglalapit sa Panginoon, yung magpapakilala sa Panginoon, yung mga ginagawa natin. Yun yung tinatawag na creating eternal legacy. Of course, nung ginawa ng babae ito, may nag-react. Yung mga disciples, nagalit sila sa kanya, sabi niya, kung sanang ibinenta na lang tapos binigay sa mga mahihirap. Sanang ginamit na lang sa ibang bagay. Sayang. Pero ito po yung tandaan natin, tingin po kayo dito. Lahat ng bagay na binibigay natin sa Panginoon, walang sayang. Amen. Kapag binigay mo yan sa iyo, sa Panginoon ng bukal sa puso natin, nag-create ng legacy. Amen. Kung ano man yung meron na tayo ngayon, meron tayong tinatawag na treaty, yung time, treasure, talent natin. Yung mga bagay na ibinigay ng Panginoon sa atin na pwede nating ipagamit, pwede nating ibalik doon sa mismong nagbigay. So itong babaeng ito, talagang kapag tinignan natin yung kostumbre nila noon, yung kanilang nakagawian, yung kanilang pamumuhay, yan yung mga nard, yan yung mga pabango na iniingatan nila. Since sila po'y magdalagingding, iniipon nila yan. Kapag nagkakaroon sila ng pera, binibigyan sila, binibili nila yan tapos pinupour out. Patak-patak, iniipon. Hindi nila yan binili ng minsanan kasi itong babaeng to, wala siyang pambili ng minsanan ng ganyan. Dahil sinabi siya, anonymous woman, hindi naman sinabing mayaman. Na binili ng minsanan yon. Ang kagawian nila noon, kapag, for example, malit ka pala, binigyan ka ng pera, meron kang jar. Yung jar na yon, nasa sayo yon, that every time na magkakaroon ka ng pera, bibili ka ng mamahaling pabango, binubuhos doon hanggang sa mapuno yon. At yon ay ilalaan mo doon po sa iyong magiging asawa. Na pagdating ng takdang panahon na mag-aasawa ka na, heto po'y babasagin mo sa first night. Sa unang gabi na magsisiping kayo, na magsasama kayo ng asawa mo. So, ibig sabihin, you are investing that nard, that perfume, para sa iyong future husband. Pero tignan natin yung babaeng ito, yung kagandahan sa kanya, wala siyang pakialam. Doon po sa bahala na. Basta ako ngayon, meron tayong tinatawag the call of immediate needs, the call of the need. Yung tawag ng pangangailangan, yung kapag kailangan ng Panginoon, kasi kapag tinignan natin to, sinabi ni Jesus, actually, ito'y pagre-ready para sa kanyang burol. Parang meron siyang spiritual
yung usapan. Ibig sabihin, nag-invest na itong babaeng ito para sa burol ng Panginoon. Ginamit niya para sa Panginoon. Hindi niya inantay yung para sa future niya. Yung tawag ng pangangailangan, the call of the need, kapag kailangan ng Panginoon, hindi pwedeng sabihin na, ay, inipon ko to eh. May paglalaanan. Bilang mga tao, minsan may pinaglalaanan tayo. May pinag-iipunan. Pero kapag kailangan ng Panginoon, Lord, dapat yung hindi mo ipagpapalit ang Panginoon para sa future mo. Kasi bahala si Lord sa future mo. Kasi itong babaeng to, napakadali lang naman na, Lord, pwede bang kalahati na lang? Pwede namang hindi niya basagin yun. Pwede naman niyang ibuhos na lang. Pero bakit niya binasag? Symbolizing na wala siyang ititira. Lahat ibibigay niya para sa Panginoon. Kapag nagbigay ka sa Panginoon, ilahat mo na. Meron tayong minsan nakikitang mga post, kapag nagmahal ka, huwag mo ibigay lahat, magtira ka para sa'yo. Kasi kapag nasaktan ka, para hindi sobra-sobra. Para meron pang chance na mahalin mo yung sarili mo. Yun ay para sa mundo. Pero kapag sa Panginoon, kapag minahal mo ang Panginoon, kapag nag-invest ka sa ministry ng Panginoon, itodo mo na. Kamanagan. Amen? Lord, pwede bang yung talent ko, nung malambot ko, pwedeng bagya mo? Lord, nung magaling kong magkanta, pwede bang kaya todo? Itodo mo sa Panginoon. Amen? Pag-isabi sa katabi mo, itodo mo. Todo ang ating noon. Todong. Aga nakakituloy, todo. Yung babasagin mo talaga, yung nakamanagan. Itodo mo sa Panginoon. Ang Lord ang bahala sa future mo. So the call of the need, ibig sabihin yung kapag tinawag ng Panginoon na kailangan ng Panginoon, itodo mo. Amen. So ang response nag-react yung mga disciples, nag-response ngayon ng Panginoon, nang sabi ng Panginoon, bakit niyo siya ginugulo? Yung ginawa niya ay napakagandang bagay. So meron talaga nakokontra. Every time na gusto nating mag-invest sa ministry ng Panginoon. Amen? Ot kaya tayo nakamag-aral? Ot panay kang church? Ot panay kang mag-music? Ot panay kang mag-prance? Ba't lagi kang nasa church? Ba't hindi ka mag-aral? Ba't hindi ka mag-review? Baka pagdating ng exam nyo, wala kang masasagot na. Ang dami nating mga ganyang mga kwento dito na napatunayan na kapag binigay mo yung para sa Panginoon, ibibigay niya yung para sa'yo. Amen? Merong isang nanay, binabawal yung kanyang anak. Kaya ka matsuyang church, kaya ka mag-aral, baka... Pero nung nag-graduate, cum laude. Amen? Nung nag-graduate, nung natapos, talagang makikita mo na kapag binigay mo yung para sa Panginoon, kapag inuna mo ang Panginoon, uunahin ka din ng Panginoon. Hindi ka niya iuhuli. Hindi ka niya pababayaan. Amen? Amen. So kapag in-invest natin yung bagay na para sa Panginoon, hindi tayo mapapahiya sa Panginoon. Nag-response ang Panginoon, sabi niya, ang kwentong ito, ang ginawa ng babaeng ito, sabi niya, hanggang sa dulo ng mundo, sa dulo ng daigdig, hanggang sa matapos, sabi niya, ito'y pag-uusapan at pag-uusapan at pag-uusapan. So creating eternal legacy. Then, tinatawag po natin si Joseph ng Arimatea. Si Joseph ay isang mayaman na disciple, na secret disciple. Ito po yung nung namatay ang Panginoon, nung nakabayubay siya sa krus, yung mga disciple nagpulasan. So naiwan ang Lord na nakabayubay sa cross kasi natakot yung mga disciple. Sino nga ba naman ang hindi matatakot dahil sa panahon nila, kapag ikaw yung leader nila, kapag pinarusahan yung leader nila, isusunod kayo. Hahanapin yung mga sumusunod sa kanya. Kaya nga itong mga disciple, nagpulasan, nagtakbuhan sila.
And then, sabi diyan, nung yung maggagabi na kapag dumilim, dapat wala na dun yung katawan ng Panginoon. So anong ginawa ni Joseph ng Arimathea? Hiningi niya kay Pilato yung bangkay ng Panginoon. A silent disciple, pero merong sinabi sa buhay. Ibig sabihin, a silent disciple, pero meron siyang nakalaan na ito kasing si Joseph de Arimathea, kinuha niyang bangkay ng Panginoon kasi ilalagay niya doon sa nakahanda niyang libingan. Kasi dahil mayaman itong si Joseph, meron na siyang investment. Meron na siyang nakalaan. Kasi nagmamahal din yan. For example, bumili ka ngayon ng lupa sa Eternal Homes, mga ganyan, or yung mga libingan. So, halimbawa, kapamete, tapos burimpis na pwede yung, kasi lupa din naman yun. And then, investment din yun. Parang ganito yung ginawa ni Joseph de Arimathea. Sabi niya, na yung libingan na para sa kanya, nakatalaga para sa kanya, ang ginawa niya, doon niya inilibing ang Panginoon. Future na naman to. Usapang future. Kasi gagamitin na yon kapag namatay siya, hindi na siya mahihirapan. Magkasakit man tun, pilibingan kaya? Kasi kapag mayaman ka sa time nila, meron ka na kaagad nakaprepare na libingan. At yan ay nakaselyo. Kaya kapag binasa mo yan, sinira nila yung bato na nakatakip doon. Kasi sa time nila, kapag may mga binasa kayo merong mga iba na kapag hindi binabantayan yon, kaya nga may mga guard ganun kayaman ang mga mayayaman noon, may mga guard, even yung mga libingan nila. Kaya nga nung si Jesus, di ba, may nagbabantay kasi pinabantay siya. Pero sa time nila, talagang merong nagbabantay. Dahil ganun kayaman si Joseph. Pero hindi siya yung talagang pinangangalandakan na disciple siya. Pero nagamit yung pagka-disciple niya, yung una sikretong disciple siya, pero nagamit nung merong time, nung hiningi ng pagkakataon. Kaya nga tinatawag natin the call of the need. Yung kailangan na niyang magpakita, kailangan na niyang isiwalat na I am a disciple of Christ. Doon hindi niya sinabi yon. Pero yung paghingi pa lamang ng bangkay ng Panginoon, nagpapakita na niya si tagasunod niya. Bakit niya nakuha? Kasi may sinabi siya sa buhay. Mayaman siya. Kasi hindi basta-basta ibibigay yung bangkay ng Panginoon kung kani-kanino lang. Yung meron siyang sinabi sa buhay. Pero yung kanyang kayamanan, yung yaman niya kung sino siya, ginamit niya for His glory. Amen? Kung mayaman ka ngayon, kung yayaman ka man pagdating ng panahon, gamitin mo yung kayamanan mo, gamitin mo yung position mo, gamitin mo kung sino ka for God's glory. Hindi yung potang mikwalta ka tapos lalaot ka kang Lord. Dapat hindi ganun. The more na binibigay sa iyo ng Panginoon yung mga bagay-bagay, the more na lumalapit ka dapat sa Panginoon. Ginagamit mo yon for His kingdom. Kaya nga po, investing in God's kingdom. Amen. Ngayon, konti pa lang yung meron ka. Siguro, pinapagamit mo sa Panginoon, Lord, gamitin mo to. Pero kapag lumalaki na, dapat the more na pinapagamit mo sa Panginoon. Di ko alam kung magkano yung nagiging laman ng box na yan every night service. Di ko alam kung gaano kalayo yan dun sa morning service. Hindi kasi tayo kasama sa nagbibilang. Pero gusto kong itanong sa mga financial committee kung magkano. Bakit? Kasi gusto kong makita pagdating ng panahon na yung kung ano yung laman ngayon ng box na yan, pagdating ng panahon, wala yan sa kalingkingan kapag naging mga professional na kayong lahat. Yung kapag sinabing young pro service, youth service, yung kapag nagbigayan para sa Panginoon, kapag nag-offering talagang yung may hirapan magbilang yung financial committee. Ngayon magkasakit lang mami lang, huling panilang barya yata.
Pero gusto kong makita na pagdating ng panahon, yung talagang mahihirapan silang magbilang dahil mga professional na kayo lahat. Amen? Hindi yung kapag naging professional ka na, lumalayo ka sa Panginoon. Huwag ganun. Bad yun. Sabihin mo sa tabi mo, bad yun. Amen? Anyang mag-aral ka, Lord, sana po may pasa mo. Anyang may pasa ka. Lord, sana po makapag-obrang mo. May dininan akong obrang, Lord. May gigang professional ngayon. Ngayon, Lord, yung mga aga, anak, sana magbalik ka again, church. Dapat hindi ganon. Dapat the more na binibigyan ka ng Panginoon, the more na umiyak ka, Lord, salamat po. So ngayon, ibabalik mo sa Panginoon. Amen. Amen. Putang binyanitang para kaya kang Lord, ibalik mo. Ibalik mo sa Panginoon. Amen. Hindi yung kapag binigay na ba, parang, Lord, walang ganyanan. So itong si Joseph de Arimathea, yung future niya, ipinagkatiwala at ibinigay niya sa Panginoon. Wala siyang pakialam. Yun ay gamit mayaman, pero pinasok niya ang katawan ng Panginoon doon. Para kay Joseph, Jesus is more than his future. Ganon din ba po tayo? Ganon din po ba kaya tayo? Or dapat maging ganon yung attitude that Jesus is more than our future. Kung sino yung nakikita mong future mo ngayon, sasabihin mo lagi sa kanya, Jesus is more than you sa buhay ko. Amen? Sino na dito yung may mga future? Pastor naman eh. So, ibig sabihin, yung si Jesus dapat more than. Tao man yan, pera, ano pa man yan, dapat laging una. Dapat laging on top ang Panginoon. Doon po sa sinatawag nating future. Amen? The call of the need. Kailangan ng Panginoon mailibing. Hindi ipinagdamot ni Joseph. Hindi sinabing, pwedeng ilele tayo pa Jesus kayo ni bukas pantun kay panyalik yung libing nga na. Kasi mapera naman. Basta kunan niya pa Jesus tapos kanya pa, lele tayo sa likod taya mo. Itago lang natin tapos bukas pag nakabili ako, doon natin siya ilagay. Kasi yung nabili ko, para sa akin yun. Para sa akin. Kaya nga tinasabi kanina doon sa ating introduction, bakit itinuro ng Panginoon ito para hindi tayo maging ganid, makasarili, selfish, greedy. Para kapag nalaman natin ngayon ito, willing na tayong mag-invest sa ministeryo ng Panginoon. The call of the need. Kailangan na Panginoon, kailangan. Ibinigay parang ito yung sinakyan ni Jesus, no? Yung mga disciples sabi, kunin nyo yung asno doon. Kapag tinanong ng may-ari, saan nyo dadalhin yan? Ang sabi nyo, kailangan ito ng Panginoon. At hindi na siya iimik. So, ganun ka-powerful ang Panginoon. Kapag kailangan ng Panginoon, ibigay mo ito doon. Amen, amen. Sasakmalan. Huwag mong, sabi nga po ng Proverbs, yung tikom na kamay lalong naghihirap. Pero yung bukas palad lalong yumayaman. Amen? Pagdating sa Lord, huwag kang maging boksingero. Dapat karatista ka. Laging wata. Di ba? Laging, di ba, Uncle the Joker? Dapat laging bukas palad sa Panginoon. Kasasakmal, kapatid, lalo kang may... Di ba, minsan parang sinasabi natin, ay, kasi kailangan ko din naman to. Lord, kailangan ko to. So, ngayon ang ginagawa mo, kinikip mo yun para sa'yo. Pero kailangan ng Panginoon, dun sa asno, kailangan ng Panginoon. Sabi niya, wala nang nagawa yung may-ari, binigay niya kasi narinig niya yung word na Panginoon. Ibig sabihin, kapag Lord mo si Jesus, siya yung nasusunod. Yung Lordship ni Jesus dapat nakikita sa buhay natin. Kapag sinabing, of course, Savior natin ang Panginoon, tagapagligtas, dapat hindi lang siya natatapos doon. Dapat Lord mo din ang Panginoon. Ibig sabihin ng Lord, ibig sabihin siya yung nasusunod sa buhay mo. Amen. The call of the need, kapag kailangan ng Panginoon, huwag mong ikikip sa'yo, ibigay mo para sa Panginoon. Kailang mag-amen. Kasi kayang-kayang palitan niya ng Panginoon ng more than.
Pangatlong kwento, ito po yung pangalawa. Sabi diyan, una, we must create an eternal legacy. Pangalawa, we must use our little things to do great things. We must use our small things, sabi niyan, to create great things. So yan po siya. Sabi niya, we must use our little things to do great things. Yung kwento nung bata na nung nagpakain si Lord ng libo-libo. Yung small na meron siya, yung not enough na meron siya. 'Di ba? So, paano tayo mag-invest sa ministry ng Panginoon? So, yung kahit napakaliit na meron ka ngayon, ipagamit mo sa Panginoon. At diyan magmumula, diyan magsisimula ang milagro ng Panginoon. Hindi mo pwede sabihin, Lord, pagpasensya nyo na po yung malating ngayon. Ay, kaya mo kasi. Nahihiya po ako ayaw kong ibigay, napakaliit. Yung kapag pinagamit mo yung maliit na yan, diyan magmimilagro ang Panginoon. Amen? So ang sabi niyan, sabi ni Lord, sabi niya, naawa siya sa mga tao, saan natin, alangan pauwiin natin ng mga yan, maghapon na silang sumusunod sa atin, pagod na sila. Sabi ng mga disciple, Lord, pauwiin na lang natin. Pero sabi ni Jesus, nahabag siya sa kanila, sabi niya, paupuin niyo sila, pakainin natin sila. Ang response ng disciple, paano natin sila pakakainin, Lord? Sabi ni Jesus, saan tayo kukuha ng pagkain nila? Biglang nagbilang ngayon na kwenta. Yung disciple niya sabi niya, Lord, andyang kahit ganitong amount, hindi yan kakasya sa kanila kahit tigisang tinapay. Tapos bigla, merong isang disciple. Sabi niya, Lord! Sabi niya, meron ditong isang bata. Meron ditong isang bata. Meron siyang 2 isda at saka 5 tinapay. So, dinala siya kay Jesus. Alam niyo po ba, kapag nung binabasa ko itong kwentong ito, napakasarap niyang basahin kasi alam na alam mo na, kasi sinabi diyan, to test Philip, para i-test niya si Felipe. Nagtanong si Jesus, saan tayo kukuha ang ganito? Tapos sabi ni Felipe, Lord naman, nilalatahan pa kayo. So agad na siyang nag-response ng ganon. Pero alam niyo po ba, kapag binasa mong kwento, maa-amaze ka kasi magtataka ka, bakit merong bata doon na may dalang tinapay? At sa dinami-dami ng tao doon, bakit nakita niya? Sabihin na natin 5,000, 6,000, 10,000. Gaano kadami yan? Pero nakita ng disciple niyang isa na merong bata dito. Or baka yung bata din na yon, di ko alam yung kwento. Siguro di naman niya narinig yung nag-uusap yung mga disciple tsaka si Jesus nang pakanta mo, makanin. So hindi niya siguro narinig yun. Pero nakita siya ng isang disciple. Bakit? Kapag dumadaan tayo ng testing, kapag dumadaan tayo ng tinetest tayo ng Panginoon, meron na agad sagot. Sagot ng Panginoon yun kasi nakita na ng Panginoon na makakailangan sila, nagpadala siya ng bata na merong baon. Amen? So ibig sabihin, kapag gusto mong magpagamit sa Panginoon, ipoprovide ng Panginoon yung bagay na dapat yung ibibigay mo sa Panginoon. Kahit wala ka ngayon, kahit wala tayong magamit ngayon, basta gusto ka, willing ka, kapag minsan tinetest tayo ng Panginoon, ibibigay mismo ng Panginoon. So nung nandun yung bata, binigay yung siguro tumatawa yung mga disciples na iba. Siguro tinatawanan yung isang disciple ng kahit nagpakapagod ka pa, nangagawa na rin ang duwangasan na rin. Nung nalang klase nga sabihin, nung tuyo lao, delis lao, nano. Tapos 5 tinapay. Anong magagawa nun sa napakaraming tao? Buti walang isang disciple doon, Lord, balo ko na yung gawang tamo. Paubuin niyo sila. Basta ang gagawin natin, ilabas tayo mo, pabaw tayo ka rin, o bawan me. O boy, may pakabaw, mag-isa na baw, tagan mo rin aliw, ha? Buti walang mga ganun na mga disciple. O yung tinapi, 5 naman din. Siguro, i-blender tayo. Pero yung bata, hindi siya nagdalawang isip na ibigay sa Panginoon. Yun ang kagandahan. Kaya nga sabi ni Lord, dapat yung pananampalataya natin kagaya ng isang bata.
Yung bata hindi niya inisip na, ay, pinabaon po ito nung nanay ko sa akin kasi nasa field ako, pastol ako. O mga nano po, tangya akong merano. Magnangnang kong tupa. Diba? Naku, kay British tang metong tupa. Wala siyang kaisipang ganon. Kaya nga, yung kapag tayo ang tingin, yung gusto ng Panginoon sa atin, yung pananampalatayang kagaya ng bata. Yung hindi mo iniisip yung sarili mo. Basta kapag kailangan, ibibigay mo. Ganon yung mga bata eh. Istong may patay lang hindi ang anak. Da nakasabi. Tapos potong migil ang pasbay, tinyang pamantametong. Tapos, lumapin niya. Manya juman. Di nani. Hindi man niya isipin na yun, nandun peki paten mo, wala na elamang tarang anak. Basta kapag kung ano yung inihingi, binibigay. So yun yung pananampalataya gusto ng Panginoon sa atin. Yung hindi mo na iisipin yung kulang pa sa'yo, yung sa'yo dapat yun, nakalaan para sa'yo, ibibigay mo kasi kailangan ng Panginoon. Amen? So paano tayo mag-invest sa ministry ng Panginoon? Yung mga small things na meron tayo ngayon, i-invest mo sa Panginoon. Tapos sabi nga po dyan, yung not enough na meron yung bata, naging more than enough. Nung pinakain, nung binigay sa kamay ng Panginoon, dumami, nagmultiply, meron pang natira. So nag-uumpisa ang milagro ng Panginoon kapag yung meron kang maliit na bagay, ibinibigay mo sa kamay ng Panginoon, doon dumadami. Hindi yan dadami sa kamay mo. Hindi yan tutubo sa kamay mo. Pero kapag binigay mo sa kamay ng Panginoon, doon yun dumadami. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung meron kang talent ngayon, Lord, marinig ako kasi. Alam niyo po ba sa worship leader, hindi naman pagandahan ng boses. Patonuhan lang. Saka na lang yung ganda ng boses, yung kung anong ninong kaboses mo or nano pa man. Hindi naman kailangan dito yung magaling ka. Pero kapag pinagkatiwala mo ito sa Panginoon, yung maliit. Pastor, malati ko kasi boses. Ipagkalumi ang Lord, dagon niya yan, nahinan. Kasagit na happy naman niya tayo, hamo. Puta mga tayo happy naman boses, tapos bisa akong mag-worship leader. Tumayo po tayo lahat, papurita niya. Bakit wala niya tangan sa kita ng balagbag? Kaya nga kailangan din ng skill. Amen? Talent and skills. Pero kung gusto mo talaga magamit sa Panginoon, i-practice mo. Lord, bisa ako talaga eh. Ibiyan na naman, Lord. Nung nag-start ako magpakanta, 109 ko rin. Magkanta-kanta ako. Kaya magparamdam ko ang sister. Kasi ang music director noon, Sister Risa. So kasi talagang bisa ako yata yung music. Ako kasi wala makakapogi yung music. Potang tsuko ka rin, tapos handang kapogi. Sabi mo. Diba? So potang tsukin, maglinis ko, kunwari, sige kaya Sister Risa geto. Itang may kunwari magkanta-kanta ako, kaya baka damdaman na ako. O dimdam na ako, bin? Sabi na Brad Kenny Penan, balo mo na ating kang boses, ha? Opo na ako mangpipi ako sa eh. Diba? Ating kang boses, sana. Pero wala ka kyan tono. Merong mga ganon. Maganda yung birado ng boses, pero hindi alam yun ang mahirap kasi sa kumakanta, hindi mo alam yung tono. Minsan pala, banat na kang banat, palang kalaut, kiyop X ka pala, kiyop sing kakanta mo. Nano kang kiyari na yun, nagubalon din tutugtog ng nano, miglabo-labo na larin tutugtog, ba na to? Talent and skills. Di ba? Kailangan din yan. Kapag gusto mong ibigay sa Panginoon, i-practice mo. So, ang ginawa ko, sige po, sabi ko, dahil bisa ko talaga paggamit ka ng Lord. Dahil sinabi mo kong boses, i-practice ka. So, backup ko. Utang magkanta na, mag-backup ko ng kasipin kong magkanta, makatakap lang ang balugbog. Malilito lang ang boses ko. Utang hakagit ko lang. Sabi ko, maririnig ako. Tutok nang ko. Pero dintang-itang time, dumating yung panahon. Nung nag-aral akong Bible School, meron akong kaklase doon na nagigitara. Habang nagigitara siya, kumakanta siya.
So ako naman, siyempre, lalapit ko kayo, magkanta-kanta ako muna. Putang ka, tutugtugin po, magkanta na ako, tutok ko nang yan, lalahod tsaka ako. Sabi, so, ang gigaw po, magkanta, susunod ko getang boses na, hanggang sa makuha ko yung tamang timpla. So, mula noon, na-practice siya, kasi gusto ko talaga. Alam ko doon talaga ako tinawag ng Panginoon. So, pinractice ko siya. Diba? Ati kung haga nakakain, hindi ang kabataan na mag-practice. Kung nasa lagi po ito dumini, ala pa. Sabi ko kaya ngayon, mag-practice lang. Sabi ko kaya kakantada ka mo, Holy Spirit. Sabi ko kaya, nung ikay Holy Spirit, nung makailan magkanta, munta ka ako. Joke lang naman yon, di ba? Kasi, come, Holy Spirit. Sabi ko kaya nung ikay Holy Spirit, munta ka, nung hausanta ka, makailan magkanta. Sino kula? May liko pa mo, baloy ba? Diba? Pero kapag alam mo na gusto mong i-invest sa Panginoon, itodo mo, ibigay mo. Doon sa small na meron ka, gagamitin yan ng Panginoon. Huwag mong maliitin yung maliit na meron ka. Kapag pinagamit mo sa Panginoon, doon nag-umpisa yung milagro ng Panginoon. Sabi ko, Lord, bisa ako pong magpagamit kaya. Kaya ning boses na sintunado natin kung yan puri kaya pong ialay kaya. Alam mo ba nga nakapagsintunado ka, sa kakakanta, muna masagit kang balugbog, pero mapapractice yan. May mga kapitbahay kami dati, mag-videoke lang ng kasagit kang balugbog, pero kakapractice, kakakanta. Eh na naman ikaw may sirat ang videoke, damito, nula boses. So kung talagang gusto mong i-invest yung talent mo sa kanta, sa yung boses mo sa Panginoon, kaya ka susuko. Sabihin mo yan, kasiping mo, kaya ka susuko. Hindi lang naman sa music, ang daming ministry na pwedeng mag-invest sa Panginoon. Meron kang time. Free time ka, ang dami mong time. Eh, di mong taka-church, maglinis ka. Meron kang talent sa ganito, ipagamit mo sa Panginoon. Ako, na hindi naman sa tinataas ko si Brother Marlon. Dati Brother Marlon ay narugubalo no ko rin niya muntag yung minis. Basta balo na bisay kang music team. Narugubalo tala niyang bass, drums. Tinala niyang mic kabang magkantaya, laya man palang boses, maka-offing mic na basta balo na mag-backup yun. Nabalo no kanya muntag. Pero dahil sa gustuhan niyang magpagamit sa Panginoon, ngayon, nakakuha niya yung tamang ministry. Nandyan siya ngayon bilang sound engineer. Ay, engineer? Nakita niya kung nasaan siya. Ganun lang naman siya. Hanapin mo kung nasaan ka sa katawan ng Panginoon. Kasi hindi mo pwedeng ipilit yung bitis ka pala, pilit mo yung kakabit Kenny. Kasi we are part of the body of Christ. So hanapin mo kung ano yung function mo sa body of Christ. Hanggang sa mahanap mo, sabi na ni Pastor, meron 3 D. I-discover mo siya, nasaan ba, ano ba yan? Tapos i-develop mo, kapag na-develop na, i-dedicate mo sa Panginoon. Amen. Kasi Pastor, ganito lang ako ihanap ko kung anong meron kang talento, ilagay mo sa church. Alam ko naman na bawat isa, walang ginawa ang Panginoon na walang skills, na walang talento. Amen. Lahat yan merong talent. I-discover mo lang. Tapos ipagamit mo sa Panginoon. Ngayon, gumanda. Mula nung nagpunta dyan si Brother Marlon, binless ng Panginoon ang sounds, ang audio ng Panginoon. Kasi dati nung alay pa ka rin, pabibiyang Lord din yung ganitong mga klaseng mic. Hindi pa ibinibigay ni Lord yung mga ganyang klaseng speaker. Hindi pa binibigay ni Lord. Pero nung na-discover, na-develop ni Brother Marlon, tapos nilagay niya yung sarili niya, basta ako, dito na ako, heto na yung ministry ko, kaya hindi na ako matehan. Tapos anong ginawa ng Panginoon? Binuhos ng Panginoon yung kailangan ng simbahan. Kasi God is a God of order. Hindi niya ibibigay yung kung walang magkokontrol. O nung binyano kanita rin, tapos alam mag-control, may siranan. Pero nung nakita ni Brother Marlon kung saan siya, tapos binigay ng Panginoon niya mga bagay na yan.
Baka ikaw lang pala ang hinihintay ng Panginoon para ibigay na yung baka tingnan na kayo may papawas kayo ni Potang Magnets ka. Baka magaling ka pala baka electrician ka pala or baka pwede ka palang ika na itang tatalan kitang kahay. Diba? Mali mo, ika pala itang air condition pala, ikitang tatalan every time ting gawain, tatalan mo. Kasi netong yamin kailangan tama. Mali mo pala, talent mo ito, nga pala maragulo kakatawan, matas ka. Ita pala yung ministry mo, kaya na pabibiyang Lord tang aircon, kasi kami padeling. Pero kapag atsuna ka rin, biyan na ng Lord, detang malisangan, tututok may karelo. Nagbibiro tayo, pero totoo yun. Merong gustong ibuhos ang Panginoon sa atin, pero hanggat walang tamang tao, hindi niya ibibigay. Kasi God is a God of order. Amen? So, yun po siya, yung small things na meron ka ngayon, kung ano man yan, ipagamit mo. Sa Panginoon, talento, treasure, talent, ipagamit mo sa Panginoon. And then, huwag na natin lahat tapusin, sabi niya, yung mga temporary na treasures natin, gawin natin eternal treasures. Yung kung anong meron ka ngayon, small amount, ano man, gawin mong eternal. Gawin mong makabuluhan. Yung kung anong meron ka ngayon, ipagamit mo to invest doon po sa langit. Huwag mo i-invest yung mga bagay na yan doon sa nasisira. Huwag kang mag-invest sa mundo na sabi po ng Lord, huwag kang mag-i-invest dito sa mundo na nasisira, kinakain ng kalawang, ninanakaw. Sabi niya, huwag kang mag-invest yan. Mag-invest ka doon sa pang-eternal. Kapag in-invest mo yan, ibibigay. Ako naniniwala ko, ito laging sinasabi ito ni Pastor Gerald, na kapag inuna mo ang Panginoon, hindi ka niya iuhuli. Na kapag ibinigay mo yung sa Panginoon, hindi ka niya ipapahiya. Ibibigay at ibibigay ng Panginoon. Kapag tinodo mo para sa Panginoon, itutodo ng Panginoon para sa iyo. Then last and final, sabi niya, we must stay to the King and always invest in His kingdom. Buksan natin, pag-i-open ate yung Galatians chapter 6, verse 9. Galatians chapter 6, verse 9. Sabi po niya, let us not become where. Huwag tayong mapagod. Yan po ang sinasabi po ni Paul sa mga taga-Galatians. In doing good. For at the proper time. Ulitin nga po natin, for at the proper time. We will reap a harvest if we do not give up. Kapag tinignan mo yung verse na yan, ay, alam ko na yan eh. Memory verse ko nga. Pero kapag ninamnam mo yan, ang sarap. Sabi niya, let us not become weary in doing good. Huwag kang magsasawa, huwag kang mapapagod sa paggawa ng mabuti. Yung alam mong mabuti ngayon na dapat gawin mo, huwag kang mapapagod. Ano ba yung mga mabubuti? Ano ba yung mga mabubuti? Kung alam mong mabuti yan, gawin mo. Kung alam mong mabuti yung magbigay ka sa Panginoon, gawin mo. Kung alam mong mabuti yung maglingkod ka sa Panginoon, gawin mo. Kung alam mong mabuti yung ipagkatiwala mo yun sa Panginoon, ipagkatiwala mo, gawin mo. Kung anong meron ka ngayon, Lord, kung anong meron po ako ngayon, gamitin mo ito. Gusto kong magamit ito for your glory. Magkakaroon ka ng bagong sasakyan, Lord, use it for your glory. Magkakaroon ka ng bagong bahay, Lord, use it for your glory. Magkakaroon ka ng kung ano pa man, Lord, use it for your glory. Magkakaroon ka ng bagong cellphone, Lord, use it for your glory. Lahat dapat merong kinalaman sa eternal, yung mga possession na meron tayo. Magkakaroon ka ng bagong laptop, bagong kung ano man mga bago, lahat yan gamitin mo na merong kinalaman sa kingdom ng Panginoon. At walang masasayang.
Let us not become weary in doing good, for at the proper time, sabi yan, magha-harvest ka. Merong proper time na binigay ang Panginoon. Ang problema sa atin, minsan nagsumusuko tayo. Nandun na pala tayo, napakalapit na natin doon sa proper time na idinestin ng Panginoon. Pero dahil napagod na tayo, nagsawa na tayo, tumigil na tayo. Hindi mo tuloy ngayon na naranasan yung yung harvest mo sa paggawa mo ng mabuti. Katutok ng atin niyang may nakalaan sa iyo ang Panginoon na harvest. Amen? Sabi ko nga po kaninang umaga sa gawain, we will not stop because we are tired. We will just stop if it's end. Hindi tayo titigil dahil pagod na tayo. Nagsasawa na tayo. Ulit-ulit na lang. Tayo ay titigil lamang kapag tapos na. Amen? Tandaan po natin lahat ng pagpapagal sa ministeryo ng Panginoon, merong kalakip yan na harvest. Totoo yan. Panghawakan niyo yung verse na yan. Lord, I will keep on. Lagi akong didikit sa'yo at mag-i-invest sa kingdom. Hindi dahil sa price, hindi dahil sa harvest. Ano na lang yan? Bonus na lang yan. Ang maganda yan, kapag lagi kang gumagawa sa Panginoon, nakakapag-impok ka ng kayamanan sa eternity. Let us not become weary in doing good. And what's good? Yung lahat ng bagay na ginagawa natin sa Panginoon, tawag doon, good. Pwede bang tumayo tayong lahat? Meron ditong ginawa ang church na offering envelope. Actually, ito po ay by faith. Sabi ko, Pastor, ibibigay ko na po mamayang gabi yung sa mga kabataan. Gusto kong ibigay sa inyo ito ahead of time. Sa Sunday, ibibigay na ito ng mga, doon pa lamang ibibigay ng mga sa morning service. Pero sabi ko, Pastor, isasabay ko to sa message. God's Harvest Christian Presbyterian Church 25th year anniversary Thanksgiving offering. Ang tawag dito Thanksgiving offering. On our 25th year anniversary, kapag sinelebrate natin ito, wala tayong kagaya ng every Sunday na every anniversary na meron, di ba meron tayong contribution? Minsan sa atin 300. Pero ngayon wala tayong contribution dahil simple lang ang gagawin natin pero rock. Ibig sabihin, simpleng celebration pero we will create legacy on our celebration natin ng 25th year ng church. Ngayon, ang gagawin natin, hawakan nyo na yung mga envelope na to. Ahead of time, hawakan nyo na. Pray for it. Magiging kagaya tayo nung anonymous woman na hindi naman minsanan niyang binili yung alabaster jar. But yun ay inipon-ipon niya hanggang sa mapuno. Heto ang gagawin natin kapag nagkaroon ka. Hindi naman kasi, actually, totoo naman yun, hindi naman pera-pera ang usapan sa church. Kasi ang gagawin po natin dito, ipiprepare na natin ang simbahan. Yung malilikom dito, gagawin natin na pangkisame dyan sa, dyan, sa likod. In preparation para sa air conditioning ng ating simbahan. Kasi, paano ibibigay ng Lord ang air condition kung hindi pa yan nakakisame? Sino dito yung matutuwa kapag pagpasok mo dito, nalalamigin ka, hindi ka pinagpapawisan? So, ang gagawin natin, mag-i-invest tayo ngayon. Yan yung tinatawag na, kasi sabi ko,
Sabi ni Lord, huwag kang mag-impok doon sa kinakain ng kalawang nasisira na nanakaw. Yan nasisira yan eh. Pero yan ay nalilista sa eternity. Kasi bakit? Yung mga papasok dito, hindi ginagamit kasi ito for God's glory. Amen? So, ibig sabihin kapag meron ka, ipunin mo para tayo yung anonymous woman, ipunin mo hanggang sa dumating yung takdang panahon. Hindi natin babasagin. Pero on our 25th year anniversary on Sunday, sa ating pong anniversary, ilalagay natin dyan sa offering box. Ito ay ating tanda ng ating, Lord, I am investing in your kingdom. Lord, I am investing in your ministry. Magandang mag-invest ka sa secular, pero mas maganda yung mag-invest ka sa gawain ng Panginoon. Any amount will do. Sabi nga po, yung small things, dyan magsisimula yung milagro ng Panginoon. Yung small things na meron ang mga music team, sabi ko, mag-invest tayo sa ating mga gamit. Basta kung anong meron tayo, ganitong amount. So nagbigay kami, ng utang kami para magkaroon. Tapos makikita mo yung kamay ng Panginoon kumikilos. Na kapag nag-step ka ng isa lang, gagawin ng Panginoon, ibibigay niya yung lahat. Amen? So ibig sabihin, kapag nag-step tayo, gumawa tayo nag-first move tayo, let us allow the Lord dun sa mga next move. So, kung ano man meron tayo, so ipunin natin, huwag niyong iwawala, then i-invest natin sa gawain ng Panginoon. Amen po ba yun? So, ito po ibibigay natin sa ating anniversary mo. So, i-keep nyo, lagyan nyo ng laman. Yung natutuwa ka dapat every time, Lord, tanim ko to para sa ministeryo mo. Pwede mong lakipan ng, Lord, tanim ko to para sa future ko. Lord, tanim ko to para sa bagong bahay ko. Lord, tanim ko to para sa magiging pag-aaral ko. Lord, tanim ko to. Kasi sabi ng Panginoon, let us not become weary in doing good things. Kasi sabi niya, for at the proper time, we will reap a harvest. So, itatanim natin ito sa Panginoon. Amen? So, sabi diyan, paano tayo mag-invest sa ministry ng Panginoon? Una, we must create an eternal legacy. Pangalawa, we must use our little things to do great things. Pangatlo, the perishable becomes imperishable when investing in heaven. Then, pang-apat, we must connect, sabi niyan, temporary treasures into eternal treasure. Then, pang-lima, we must stay to the King and always invest in His kingdom. Panginoon, napakahalaga ng turo mo na to. Para hindi kami maging greedy, hindi kami maging selfish. That the call of the need, that every time na meron kang pangangailangan, hindi namin ito dapat ikip para sa amin. But ito'y ipagamit namin sa iyo. Kagaya ni Joseph de Amaritea, kagaya po nung bata, doon sa pagpapakain ng 5,000, doon kagaya po nito pong babaeng anonymous na kinikip niya for his future sa kanya pong magiging asawa, but na kaya niyang basagin. Tinodo niya, walang natira. Pero naniniwala kami na every time na meron kaming tinotodo, binibigay para sa iyo, hindi ito nasasayang. Dahil sa iyo, walang naluluging investment. Dahil sa iyo, walang nagdi-depreciate na value ng anumang investment namin. Lahat ng bagay na nilalaan namin sa iyo, nagdumadami. Kagaya po nung bata, yung small amount, yung 5 small bread and 2 fishes, Panginoon, yung not enough, naging more than enough. So, ganun din po ngayon yung aming kaisipan. Ano man pong meron kami, gusto namin ipagamit sa iyo. Lord, salamat po, patuloy na nagpapasalamat kami sa iyong mensahe, sa amin pong natutunan ngayon, at nawa ito hindi lang namin natutunan, bagkus ito po ay dalhin po namin na hanggang sa amin, hanggang sa dulo. Panginoon, and Lord, we are excited, Lord, to create eternal legacy. We are excited more, Lord, to use our small things, Lord, to become, Lord, to do great things.
blessings, Panginoon. Lord, minsan pa, pagpalain mo ang mga kabataan ito, pagpalain mo ang bawat isa na nandito, pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga future because you are our future and Lord, you know our future, Panginoon. Maraming salamat po. We give you all the glory, we give you all and everything. In the name of our Lord Jesus Christ, everybody say, Amen and Amen. God bless po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon.